Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa puso ng isang sinaunang mansyon, na nababalot ng ambon ng panahon, naroon ang isang pasilyo na natatakpan ng walang hanggang kadiliman, walang sinag ng sikat ng araw ang nang-ahas na masira ang kalaliman nito, at maging ang pinakamatapang na kaluluwa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad sa pagpasok sa kaharian nito, ang koridor na ito, na ibinubulong sa mga patahimik na tono ng mga lokal at bisita, ay nagtataglay ng mga lihim na nakabaon ng malalim sa mga anino nito. Nagsalita ang alamat tungkol sa mga, parang multo na sumasayaw sa paligid ng paningin, ang kanilang mga anyo ay kumikislap na parang mga wraith habang bumubulong sila ng mga nakakatakot na kwento ng madilim na nakaraan ng mansyon, ang ilan ay nagsabi na sila ang mga deyandang ng mga kaluluwang nakulong sa loob ng mansyon, na walang hanggan na hinatulan na gumala sa anino na koridor. Sa kabila ng mga babala at nakakakilabot na mga kwento, ang pag-usisa ay madalas na umaakit sa mga matatapang na kaluluwa upang makipagsapalaran sa kailaliman ng koridor, bawat hakbang pasulong ay parang pagbaba sa kailaliman, nilalamon sila ng kadiliman ng buo hanggang sa mabalot sila ng nakakakilabot na yakap nito. Isang nakamamatay na gabi, nagpasya ang isang grupo ng matatapang na explorer na lutusiin ang mga misteryong nakatalukbong sa kadiliman ng koridor, gamit ang walang anuman kundi kumikislap na mga parol at nanginginig na katatagan. Nagsimula sila sa isang paglalakbay na susubok sa mismong tela ng kanilang katinuan. Habang sila ay maingat na tinatahak ang mapang aaping dilim, ang mga bulong ay umaagos sa malamig at walang pag-aalinlangan na hangin, ang kanilang mga salita ay isang nakakapanghinang himig na nagpapakilabot sa kanilang mga gulugod, sumasayaw ang mga anino sa mga dingding, na nagiging mga kakaibang hugis na tila umabot sa mga nanghihimasok, na sabik na mahuli sila sa kanilang pagkakahawak. Sa bawat sandali na lumilipas, ang koridor ay tila umuunat ng walang katapusang, paikot-ikot na parang labirint na dinisenyo upang lituhin at silo, gayunpaman, pinalakas ng kanilang determinasyon na aklasin ang katotohanan, ang mga explorer ay nagpatuloy, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kanilang mga dibdib na parang mga tambol ng nalalapit na kapahamakan. Sa wakas, narating nila ang gitna ng koridor, kung saan ang kadiliman ay tila nagsalubong sa isang hindi maarok na kawalan. Doon, sa gitna ng umiikot na mga anino, natuklasan nila ang katotohanang itinago sa loob ng maraming siglo, isang kwento ng pagkakanulo, trahedya, at hindi masabi na kakilakilabot na nabahira ng dugo ang mga dingding ng mansyon. Ngunit habang sila ay nakatayo sa bangin ng paghahayag, isang malamig na hangin ang humampas sa koridor, pinatay ang kanilang mga parol at ibinaon ang mga ito sa lubos na kadiliman. At sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang ilang mga lihim ay hindi kailanman sinadya upang matuklasan, dahil dala nila ang isang kadiliman na maaaring tumupok kahit ang pinakamatapang na mga kaluluwa. Sa nanginginig na mga kamay at nagmamadaling puso, tumakas sila mula sa anino na koridor, na nangakong hindi na babalik, at bagamat nakatakas sila sa kanilang buhay, alam nilang ang mga bulong ng nakaraan ay magpakailanman sa kanilang mga pangarap, isang paalala ng kadiliman na nakakubli sa puso ng lumang mansyon. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.